Kwentong Bayan. Magandang araw mga kabayan. Dahil magpa-Friday na shipping tayo, ito lahat ng available natin. Lahat ng bracelets available. Kung gusto nyo humabol, habol na kagad. Nariyan sa comment section yung link para makapag-order. Explain ko lang kung ano-ano yung mga bracelets natin. Una, ito yung Gunita bracelets. Pangkalusugan, meron tayong dalawang available. Color black and color brown. Next, Marahuyo bracelet, pang-proteksyon. Black and color brown, pang-proteksyon sa mga bati, sa mga nilalang o elemento. Next, Kandili bracelet version 1, version 2. Kandili bracelet, pampaswerte. At syempre, hindi mo mawala yung 12 plus 1, mantra bracelet mga kabayan. Anti-stress and pampaswerte din. And pampaswerte din sa negosyo. Di din mawawala yung tubig ng banahaw necklace natin mga kabayan for cleansing ng katawan at ng espiritu. Next, yung medalyon. Sa mga gusto ng medalyon mga kabayan, eto siya, gabay medalyon, gabay pangkalahatan, malalim ang kahulugan ng simbolo na nakaukit dito mga kabayan. At syempre, hindi mawawala itong lana kontra aswang natin. Ito yung kumukulo kapag merong aswang o elemento. Para naman sa mga gusto ng panghaplas, pangmasahe, ito yon 100 ml na langis. Ito naman, tubig ng banahaw for refill dito sa necklace. Kasi kalimitan, once na umepekto to sa inyo, kusang nauubos yung laman ng tubig sa loob or nangingitim. Normal lang yon, ang ibig sabihin epekto yung gamit, nagkakaroon ng cleansing. Kaya ito yung pang-refill na pwedeng gamitin. Sa lahat ng gustong humabol, nasa comment section yung link para maka-order. Yun lang. Maraming salamat mga kabayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Fuego. Taong 1972. Lassie Siquijor. Nang mga panong ito, 30 anyos na si Fuego. Baguhan sa liblib na lugar. Walang alam sa pasikot-sikot. Umuwi siya sa kinalakihang baryo ng ama. Mamang Elay, kumusta ka naman lola? Wika ni Fuego. Kasabay ng pagyakap sa matanda. Sa wakas apo, nagkita ulit tayo. Sa mga sulat ko lang kayo nakakamusta eh. Hindi ko akalaing makikita kita uli. Tugon ni Mamang Elay. Oo nga mamang, kung hindi pa nagkasakit si tatay, hindi pa tayo magkikita. Tugon ni Fuego. Kumusta pala ang anak kong si Manuel? Tanong ng matanda. Ayos lang naman po mamang. Malakas pa rin po. Tugon ni Fuego. Pinipigilang umiyak ni Fuego. Ayaw niyang malaman ng lola na malala na ang sakit ng ama. Tinaningan na ito ng doktor. Ang alam lamang ng matanda ay normal na sakit. Mabuti naman kung ganon. O siya, umuwi na tayo sa bahay. May hinanda kong tinolang manok at mga prutas para sa'yo, apo. Nagmamadali nang naglakad ang dalawa. Habang pinag-uusapan ang mga nangyari sa buhay. Mabuti talaga, apo, nakabisita ka dito, ano? Bukod sa akin, ano bang pakay mo sa baryo natin? Kahit napakalayo, pinuntahan mo pa talaga. Tanong ni Mamang Melay. Kasi po lola, nagbabadali na si tatay na magkaanak ako eh. Wala naman akong naging nobya sa bayan. Tugon ni Fuego. Sinasabi ko na nga ba eh. Pero dapat, ikasal ka muna bago ka magkaanak ha. Oho naman manang, pero mukhang masyado na po ako matanda para magkanobya. 30 ka pa lang naman. Pero siguro dapat talagang mag-asawa ka na. Hindi bale bukas na bukas.
Ipapakilala kita sa mga dalaga dito sa lugar natin. Napangiti si Fuego sa sinabi ng matanda. Matapos makapaghapunan, natulog ng maaga ang dalawa para paghandaan ang mga makikilala ni Fuego. Kinabukasan nagising si Fuego sa pamilyar na boses. Fuego? Tao po! Nandiyan po ba si Fuego? Sandali lang. Huwag mo naman sirain yung pintuan namin. Eto talagang tanying na to. Nang marinig ni Fuego ang pangalang Tanying, dali-dali itong bumangon at kumaripas ng takbo sa hagdanan. Tanying! Mamang, si Tanying ba yan? Tanong ni Fuego habang papalapit sa kusina. Sinalubong siya ng maigpit na yakap ni Tanying. Ako nga to, Fuego. Kumusta ka na? Ang tagal na nating hindi nagkita. Siguro marami ka ng anak, ano? Wika ni Tanying. Yun nga ang problema. Gusto ni tatay na mabigyan ko na siya ng apo eh. Ganun ba? Marami kang makikilala sa lugar natin, panigurado. Halika, sasamahan pa kita. Kung gusto mo lang naman. Wika ni Tanying. Mabuti yan, apo. Kasama mo si Tanying. Marami ang alam na babae. Wika ni Mamang. Mamang naman eh. Binubuko mo ako sa kababata ko eh. Nauna na si Mamang na pumunta sa pwesto para magtinda ng rosaryo at mga kwintas. Habang ang dalawa nagsimulang pumunta sa kakilalang nagtitinda ng prutas. Isang babaeng morena ang kutis. Mahaba ang buhok. Napakasipag na anak ng magsasakang si Tinay. O Fuego, nandito na tayo ngayon sa palengke. Pupuntahan natin si Tinay. Sigurado ko magugustuhan mo yun. Wika ni Tanying. Aba, ayos yan ah. Sige pare, pakilala mo ko. Pagkarating nila sa tindahan ni Tinay, kaagad namang kinausap ni Tanying ang dalaga. Tinay, kumusta? Ang ganda mo ngayon ah. Nako, Tanying. Huwag mo nga akong istorbohin. Nagtitinda ako ng maayos dito eh. Ikaw rin. Kapag nakita ka ni tatay, lagot ka. Tugon ni Tinay. Eto naman, hindi naman ako manggugulo eh. May papakilala lang ako sa'yo. Sigurado ko magugustuhan mo. Tugon ni Tanying. Nako, wala akong oras sa mga ganyan ha. Wala akong oras sa pag-ibig. Tigil-tigilan mo ko. Tugon ni Tinay. Hanggang sa inabot ni Fuego ang kamay para maayos na magpakilala. Nagkatitigan ng dalawa. Para bang sa unang pagkikita, may naramdaman sila sa isa't isa. Kaso nga lang natigilan ang lahat nang makarinig sila ng boses. Hoy! Tigil-tigilan niyo yung anak ko ha. Bata pa yung mga lintik tong lalaking to. Huwag yung anak ko! Wika ni Mang Kiko. Tatay ni Tinay, sabay hataw ng itak sa dalawa. Kumaripas ng takbo si Fuego at Tanying. Namutla sila parehas sa biglaang pagsugod ni Mang Kiko. Ano ba yung pinakilala mo sa akin, Tanying? May tatay palang siga eh. Ayoko sa ganyan. Maghanap na lang tayo ng iba. Oo nga. Walang duda. Talagang tatanda yun ng dalaga eh. Tugon ni Tanying. Sabay tawa ang dalawa. Pinuntahan din nila ang isa pang dalaga, si Mingay, isang madiskarte at anak ng kalye sa baryo. Madiskarteng tendera ng kakanin sa mga kanto-kanto. Pero bukod doon, may anak ito sa unang nobyo. O Fuego, dito naman tayo sa isang kanto ah. Alam ko nandito palagi si Mingay eh.
Ikaw, Tanying, ayos-ayusin mo yung paghanap ng nobya sa akin, ah. Malalagot ka talaga kung sino-sino yung pinapakilala mo eh. O siya, sino ba yung Mengay? Huwag kang mag-alala. Madiskarteng babae yun. Kaso may anak na. Ayos lang ba yun sa'yo? Pero hindi sila kasal. Hiwalay na sa nobyo. Napaisip si Fuego sa sinabi ni Tanying. Pero porsigido siyang makilala ang dalaga kahit may anak na ito. Walang problema sa kanya. Basta magkasundo sila sa buhay. Mengay, kumusta? Wika ni Tanying. Mabuti naman, Tanying. Kung papakyawin mo yung kakaning ko. Tugon ni Mengay. Naku Mengay, hindi ako yung papakyaw ng paninda mo. Yun oh, yung gwapong binata si Fuego. Kababata ko yan. Tugon ni Tanying. Bago pa man magkamayan ang dalawa, nakarinig muli sila ng sigaw sa hindi kalayuan. Naroon ang dating nobyo ni Mengay na si Dante. May hawak itong baril. Hoy, kayong dalawa, tigilan nyo yan! Wika ni Dante. Tumakbo si Fuego at Tanying. Ay nako, talaga naman oh. Akala ko ba hiwalay na? Hindi pa pala tapos papakilala mo sa akin. Ayos ka talaga, Tanying. Ipapahawak mo ko sa ginagawa mo eh. Wika ni Fuego. Huwag ka nang magalit. Hindi ko naman alam na nagsasama pa rin sila ng mukong na yun eh. Pero hindi bale. Ipapakilala pa kita sa ibang babae dito. Wala na tayong sabit sa susunod, pangako yan. Ewan ko sa'yo, Tanying. Itigil na natin to. Tugon ni Fuego sabay talikod sa kababata. Kagad dumingi ng pasensya si Tanying. Hindi naman ito pinakinggan ng kaibigan. Hanggang sa may isang napakagandang babae ang dumaan sa harapan mismo ni Fuego. Siya yung babaeng gusto ko mapangasawa. Wika ni Fuego. Si Magda? Maganda talaga yung babaeng yan kaso napaka-misteryoso. Parang diwata yung itsura pero palaging nasa bahay. Tugon ni Tanying. Ipakilala mo naman ako sa kanya, Tanying. Gusto ko siyang makausap at ligawan. Ano daw? Ligawan agad? Natigil sa pagsasalita si Tanying. Hindi niya namalayan na pinuntahan na ni Fuego si Magda. Sa sobrang bilis ng lakad ni Fuego, natalisod ito at nabangga si Magda. Sa pagkatalisod, kamuntikan pang tumihaya si Magda. Mabuti na lang, nasalo ito ni Fuego. Salamat ah. Salamat sa tulong. Wika ni Magda. Wala yon. Ako nga yung dapat tumingin ng pasensya dahil nabangga kita eh. Nga pala, Fuego ang pangalan ko. Ikinagagala kitang makilala. Wika ni Fuego. Magda naman ang pangalan ko. Tugon ni Magda. Nagsalita ang nanay nito. Magda! Pumasok ka nga! Huwag kang haliparot! Wika ni Aling Carlota, kasabay ng masamang titig sa dalawa. Lumipas ang mga araw. Hindi pa rin matanggal sa isipan ni Fuego ang mukha ng dalaga. Pinuntahan din siya ni Tanying para kumustahin. Fuego, andito ka lang pala. Kanina pa kita gustong kausapin eh. Tungkol saan ba yan, Tanying? Tungkol na naman ba sa mga babaeng ipapakilala mo? Pasensya na. Buo na ang desisyon ko. Gusto kong ligawan si Magda. Yun na nga ang problema, Fuego. Eto atin natin lang ah.
Sabi ng mga kaibigan kong antingero, hindi normal na tao yung lahi ng pamilya ni Magda. Mga mangkukulam yun. Ano daw? Bakit mo ba sinasabi sa akin yan? Ngayon pang nahanap ko na yung gusto kong babae. Niloloko mo ba ako, Tanyeg? At saka, anong mga anti-entingero? Nababaliw ka na ba? Nagpapaniwala ka sa mga ganyan? Tugon ni Fuego. Bumigat ang tensyon sa paligid sa patuloy na pagsasalita ni Tanying. Totoo yung sinasabi ko sa'yo, Fuego. Mapapatunayan kong totoo ang sinabi ko. Isa din akong antingero. Napansin nito ang pagkunot ng noo ng binata, kaya dahan-dahang ipinakita ni Tanying ang kakaibang bagay. Antingero ko, Fuego. Itong pinapakita ko sa'yo ngayon, mutya yan, itlog ng butiki. Tanging mga antingero at albularyo lang ang nagmamay-ari nito. Pagpapaliwanag ni Tanying. Nakakagulat naman yung sinasabi mo eh. Pero paano mo naman nasabi na mangkukulam yung pamilya ni Magda? Matagal na naming minamanmanan yung galaw ng nanay niya. Halos lahat ng mga ritual nito, malapit sa kaliwa eh. Yung masamang dasal. May isang antingero na sumilip sa bahay nila. Hindi nga siya nagkamali. Tama nga, talagang mangkukulam sila. Sa pag-uusap ng magkaibigan, hindi nila namalayang may nakikinig sa kanila. Naroon ang mag-amang Tinay at Mangkiko. Walang ano-ano. Kinalat nila ang balita sa halos lahat ng mga taga-baryo. Kaya bago pa man puntahan ng dalawang magkababata si Magda at Aling Carlota, nauna na sila ng taong bayan. Kinagabihan na ganda ang lahat. Pinangunahan ito ng kilalang albularyo sa baryo. Walang iba kung hindi si Lolo Pilar. Matagal na tayong pinahihirapan ng mga mangkukulam na yan. Oras na para alisin ang salot sa baryo natin. Wika ni Lolo Pilar habang hawak ang sulo. Nang marinig ito ni Fuego, nagpaalam ang binata kay Mamang para puntahan ng mag-ina. Inusala naman ni Tanying ng proteksyon ang bahay nila Fuego para hindi mapahamak ang matanda. Matapos nun, dali-dali nilang binalaan ang mag-ina. Tao po! Tao po! Ano ba naman kayo? 10 oras na ng gabi nang bubulabog pa kaya? Sino ba yan? Kailangan niyo pong umalis, Aling Carlota. Susunugin po yung bahay niyo ng taong bayan. Tugon ni Fuego. Nang mga oras na ito, bago pa man makapagsalita si Aling Carlota, paparating na ang anak mula sa kwarto. Ang ingay naman. Fuego, anong oras na nanggugulo ka pa dito? Pasensya na, Magda, pero kailangan niyong umalis. Kailangan niyong tumakas. Paparating na ang taong bayan. Eh bakit na ba kami maniniwala sa'yo? Susunugin yung bahay namin. Wala naman kami ginagawang masama. Eh ang sabi po nila sa inyo, mga mangkukulam daw kayo. Hindi lang nila susunugin yung bahay niyo. Papatayin din kayo. Tugon ni Fuego. Kaya walang pagdadalawang isip na tumakas ang mag-ina. Bakit pa kayo sumusunod dito? Masyadong delikado. Maraming mabangis na hayop dito sa kakawyan. Kaya umuwi na kayo. Wika ni Aling Carlota. Huwag po kayo mag-alala, Aling Carlota. Protektado kayo ng tangan ko. Wika ni Tanying. Eh bakit antingero ka ba? Ano bang meron sa'yo? Pasensya na po basta. Nakatago lang po yung presensya ko. Ang totoo, matagal na po namin kayong binabantayan. Bakit ba? Ano pa gusto niyong malaman sa amin? Mangkukulam kami. Mambabarang. Ay naku, Diyos ko.
Hindi po ba totoo naman? Kayo po yung dahilan ng pagkalat ng sumpa at panggagayuma dito sa baryo. Tama kami, di ba? Nabigla ang lahat maging si Fuego. Hindi rin napigilan na magsalita ni Magda. Mambabarang? Mangkukulam? Hindi nyo maalam kung bakit kami napadpad sa baryong to? Para bigyan kayo ng proteksyon. Sinakripisyo namin yung sarili namin para matulungan kayo. Tapos ito yung igaganti nyo? Wika ni Magda. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Tanong ni Fuego. Napayuko si Tanying. Mukhang mali ang paratang na ibinato sa mag-ina. Huwag ka nang umiyak, Magda. Malalaman din nila kung anong ginawa natin. Pinatahan ng ina si Magda. Hinanap din ni Aling Carlota ang maliit na boteng dala bago umalis. Hanggang sa nakita ito ni Fuego, ginamit ni Aling Magda ang bote upang saluhin ang luha ni Magda. Dala ng kuryosidad, kinuha ito ni Fuego. Akin na yan, Fuego. Hindi mo dapat gawin yan. Hindi ka karapat dapat sa anak ko. Hindi pa niya oras. Wika ni Aling Carlota. Hindi na nakapagsalita si Fuego. Hinayaan na lang na ibigay ang maliit na bote na may luha ni Magda. Binalik niya ito kay Aling Carlota. Hinila naman siya ni Tanying upang kausapin. Fuego, mali yung impormasyon namin. Hindi sila mambabarang. Hindi rin sila mangkukulam. Kagad napatanong si Fuego kung hindi sila mangkukulam o mambabarang. Ano ang lahi ng mag-ina? Sa mga nakita ko, malamang babaylan sila eh. Bawal mabahira ng kasamaan eh. Batay din sa pagkakalam ko, may parte ng katawan nila na bawal mong hawakan. Kundi Ano? Ano mangyayari? kung sino man ang unang hawak sa birheng babaylan, doon sa'y pinagbabawal na parte, siya yung magiging asawa nito. At ang mga luha ni Magda ang magiging proteksyon mo bilang asawa niya. Hindi alam ni Fuego kung ano ang mararamdaman sa sinabi ni Tanying. Naguguluhan siya sa mga nangyayari. Pero wala na itong magagawa kung hindi harapin at tanggapin ang kapalaran. Hanggang sa naimasmasan si Aling Carlota, nagsiga ng kahoy si Tanying at Fuego para uminit ang paligid. Pero dahil sa maling balita, nanganganib ang buhay nilang lahat. Pagpilar! May siga! Doon banda! Wika ng isa sa mga taga-baryo. Sige, puntahan natin ang lugar na yon. Siguradong nandun ang mga salot. Naramdaman nila ang pagrating ng taong bayan. Tumakbo silang apat sa kakahuyan. Pero naabutan at natuntun pa rin sila ng mga taga-baryo. Hindi na kayo makakatakas. Mga salot kayo. Wika ni Lolo Pilar. Pero bago tumakas ang apat, may napansin si Fuego. Isang kwintas na bungo sa matandang albularyo. Sinabi niya ito kay Tanying. Tumigil sila sa pagtakbo at kinausap ang taong bayan. Ayos ka din, Lolo Pilar ah. Ang bunga kala namin, itong dalawa yung kalaban. Nililin lang mo kami. Tignan mo yung suot mo. Wika ni Tanying. Anong sinasabi mo, Tanying? Ikaw yung taksil eh. Kinampihan mo yung mga salot. Mga salot. Tignan mo nga yan. Tignan mo yung suot mong kwintas. Sa kaliwa yan, hindi ba? Wika ni Tanying. Nagkagulo ang lahat sa sinabi nito. Nakumpirma ito ng mga kasamang antingero ni Lolo Pilar. Napatras sila.
Umanib ang lahat ng mga antingero kay Fuego at Tanying. Sa inaba-haba ng panahon, ako pang pinagdudahan. Pero sige, magkakaharap na tayo eh. Huwag na natin palampasin to. Wika ni Lolo Pilar. Dahan-dahang nag-iba ang itsura nito. Bagyang nangitim ang balat. Naging purong pula ang mga mata. Sinunggaban niya ang lahat ng mga antingero. Maging si Tanying ay hindi nakaligtas. Alam ng matanda ang kahinaan ng bawat isa. Madali niyang nabasag ang tangan ng mga ito. Mahihirapan kami dyan, Fuego. Kabisado kami ng matandang yan eh. Alam niya ang pangontra sa bawat tanga namin. Wika ni Tanying. Anong gagawin natin? Ayoko pang mamatay dito. Kawawa din yung mag-ina. Tugon ni Fuego. Meron pa. Meron pa tayong isang paraan. Alam ko yung gagawin nyo. Pero nagkakamali kayo dahil hindi uubra yan. Wika ni Lolo Pilar. Bigla siyang lumuhod. Tinanggal ang kwintas. Inilagay ito sa lupa. Mga kasama, umanda kayo. Siguradong magtatawag yan ng mga nilalang. Wika ni Tanying. Dahan-dahang nag-iba ang aura ng lugar. Nakita nila ang maliliit na uri ng nilalang. Isa-isang lumalabas mula sa dilim. Lahat sila papalapit kay Magda. Sinubukan nilang ipagtanggol si Magda. Maging si Aling Carlota ay tumulong na. Kaso nga lang marami ang mga nilalang. Malakas din ang taglay ng mambabarang. Hindi na alam ni Fuego kung ano ang gagawin. Fuego, kunin mo yung luha. Kunin mo yung luha ni Magda. Dalihan mo, basagin mo sa lupa. Wika ni Tanying. Hindi na nagsayang ng oras si Fuego. Binasag niya ang bote. Napahinto ang lahat ng nilalang. Pero tila wala namang nangyari sa kanila. Akala nyo siguro, uubra! Natigil sa pagsasalita ang mambabarang. Para bang nalagutan ito ng hininga. Hinala ni Fuego. Dahil ito sa luha ni Magda. Kinuha nila ang pagkakataon upang umalis na sa lugar. Habang ang mga nilalang na alaga ng mambabarang nawala na parang bula. Dumiretso sila sa tahanan nila Fuego at doon muna nanatili. Habang hindi pa siguradong ligtas ang mga ito. Lumipas pa ang mga araw. Tuluyan ng nalinis ang pagkakakilanlan ng mag-ina. Hindi sila masama. Tinanggap naman ni Aling Carlota ang paghingi ng patawad ng taong bayan. Malaki ang pasasalamat ng pamilya dahil kay Fuego at Tanying. Kung hindi dahil sa kanila, siguradong napatay sila ng taong bayan nang dahil sa maling bintang. At ang tungkol naman sa mambabarang na matanda, magmula ng araw na yun, hindi na siya muli pang nakita doon sa baryo. Pero may mga nakakapagsabi, namamataan ang matandang ito sa ibang lugar. Kagaya ng ginawa sa kanilang baryo, naninira ito ng mga tao para sa kanyang negosyo. Mga kabayan, magandang gabi. Ang susunod nating tagapagpadaloy ng kwento ay si RJ. Kailangan lang talagang magpahinga ng boses ko kasi napapagod na eh. Pero doon sa kabila kong channel, ang Ninuno, boses ko lang yung maririnig doon. Kaya ko sinasama si RJ sa uploads natin para meron kayong kwento na mas mahabang mapapakinggan. Kaya sana mga kabayan, supportahan nyo rin siya. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan
na itago na lang natin sa pangalang Jordy. Taong 1980, Mindanao. Sa isang baryo sa kanlurang bahagi ng Mindanao, naroon ang magkaibigang Jordy at Nardo para sa isang misyon. Personal silang inimbitahan ng kapitan ng lugar. Inalok sila ng malaking pera para tulungan ng baryo sa pagsugpo ng mga aswang na ilang buwan na ding nananalasa. Nardo, tatandaan mo to. Sa oras na tanungin ka kung ilang aswang na ang napatay mo, sabihin mo 6. Kung sakali namang tanungin ka kung paano mo napatay, ang sabihin mo, sikreto na natin yun. Wika ni Jordy. Oo, ako nang bahala. Basta yung bayad hati tayo. Ikaw naman, ano bang kwentong sasabihin mo sa kanila? Dating gawi ba? Tanong ni Nardo. Aba syempre oo. Ano pa ba? Alam mo naman, yun ang mabenta sa mga tao. Sasabihin ko apo ko na mataas na uri ng antingero. Bata pa lang ako, pagpatay na ng aswang ang ginagawa ko. Siguradong di na magtatanong ang mga yon. Tsaka ito, kita mo naman tong nabili kong punyal dun sa huling bahay na pinuntahan natin. Siguradong mapapaniwala natin sila ng mga totoong mamamatay aswang tayo. Tugon ni Jordy. Huwad na manunugis ng aswang ang dalawa. Ang totoong trabaho nila ay magnanakaw. Pero nalaman nilang mas malaki ang kita sa pagpapanggap na manunugis ng aswang. Pagmumukain nilang malala ang sitwasyon at buwis buhay para masingin nila ng mataas ang mga taong bayan. Pagkatapos, maghuhukay lamang sila ng bangkay sa sementeryo para sunugin at palabasing ito ang aswang. Matapos yon, kaagad aalis sa baryo bago matuklasan ng mga residente na huwad sila. Anong plano mo sa problema nila sa aswang? Ang balita ko, isa lang daw yun pero napakadelikado. Ilang residente na nga ang napatay tsaka hindi tinatablan ng bawang. Anong sasabihin natin sa kapitan? Tanong ni Nardo. Abay bakit mo naman pinoproblema? Hanggat maaari, iiwasan natin makasalubong yung aswang na yan. Hayaan mo na akong gumawa ng kwento. Basta manood ka lang. Tugon ni Jordy. Pinili nilang sa hapon pumunta sa baryo para wala masyadong makakita sa kanilang dalawa. Iniingatan nilang may makakilala. Epektibo ang ganitong paraan at ilang baryo na ang nabibiktima nila. Mabuti naman at pinaunlakan niyo ang baryo namin. Matagal na naming iniinda ang perwisyong dulot ng mga aswang sa baryo at mga residente. Ang balita ko, mga bihasa kayo sa paghawak ng ganitong mga problema. Kaya nga sinikap naming mahanap kayo Wika ni Kapitan Miko. Nagkataon lang naman na malapit kami dito kaya dinaanan ko na din. Ang balita ko, nag-iisa lang naman ang aswang Mawalang galang na ho Pero hindi ba kayang tugisin ng mga tauhan nyo, Kapitan? Tanong ni Jordy. Nakakahiyamang aminin. Pero walang kakayahan ang mga tanod ko na puksain ng mga aswang. 2 na sa mga tauhan ko ang nasa ospital matapos makaengkwentro ang nilalang. Masyado itong mailap at malakas Mailan na akong nilapitang tao. Pero tinanggihan nila ang alok ko. Kaya labis ang pasasalamat ko at tinanggap niyo ang trabaho. Tugon ni Kapitan Miko. Walang anuman po. Ginagawa lamang namin ang trabaho namin sa abot na makakaya. Kahit madalas, buhay na namin nakataya para lang maging mapayapa ulit ang isang baryo. Nagpapasalamat kami sa binigay ng mga tao. Pinambibili namin yun ng mga gamit para mas mapadali ang trabaho namin. Ito nga pala ang kasamahan kong si Nardo. Wala akong masasabi tungkol sa kakayahan niya pagdating sa pakikipaglaban. Makakaasa kayong tatapusin namin kaagad ang trabaho. Wika ni Jordy. Pero
Mahirap naman magtrabaho ng walang laman ng sikmura. Tsaka hindi ordinaryong taong makakalaban natin, Jordi. Pagpaparinig ni Nardo. Naintindihan naman ito ng kapitan. Nagpahanda ng mga makakain para sa dalawa. Nagpakabusog ang magkaibigan ng gabing yon. Sinabi ng dalawa na bukas na sila kikilos. Nakiusap din ito sa kapitan na hanggat maaari, ilihim sa mga residente ang pagkakakilanlan maging ang trabaho. Ayon kay Jordi, para hindi malaman ng nilalang na naroon na ang tagatugis ng aswang. Pinaniwalaan naman ito ng kapitan at inilihim ang tungkol sa dalawa. Ang galing mo talaga pare. Paniwalang paniwala sa iyong matanda eh. Kahit ako, mapapaniwala mo kung hindi lang kita kilala. Wika ni Nardo. Sabi ko naman sa iyo eh, ako nang bahala. Kita mo naman, may pera na. Busog pa tayo. Ang sarap ng kinain natin oh. Ang mabuti pa, magpahinga muna tayo. Bukas na bukas, makakahanap tayo ng impormasyon sa mga residente. Tsaka kailangan natin ng bangkay para sa gagawin nating palabas. Kaya ikaw, alamin mo kung saan ang pinakamalapit na sementeryo. Tugon ni Jordi. Hindi nagtagal nakatulog na ang dalawa. Kinabukasan, maaga silang naglibot sa baryo para maghanap ng mga impormasyon tungkol sa aswang. Hindi para tugisin ito, kundi para maiwasan. Grabe ang mga tao dito, no? Mukha ba tayo mga magnanakaw? Panay ang iwas nila sa atin, Jordi. Kanina pa ako nagtatanong, wala namang sumasagot. Ano bang problema nila? Wika ni Nardo. Normal lang yan. Alam mo namang may aswang na gumagala sa baryo eh. Malamang, iniisip na mga yan na aswang ka. Pero huwag ka magalala. May naisip na akong paraan. Tugon ni Jordi. Gamit ang mabulaklak na pananalita, nagawa niyang makakuha ng impormasyon sa ilang babaeng residente na naroon ng walang hirap. Ang galing mo talaga sa ganyan pare, no? Paano mo ginagawa yun? Mas magandang lalaki naman ako sa'yo. Wika ni Nardo. Sa tagal kong nabuhay na mag-isa sa lansangan, marami na ako nakasalamuhang tao pare. Tsaka wala sa itsura yan. Nasa diskarte. Tugon ni Jordi. Napag-alaman nila na ang aswang ay madalas nagpapakita sa mga kabahayang malapit sa bukid. Ibig sabihin lang, kung iiwas sila doon ay magiging ligtas sila. Madalas din itong manalasa, lalo na tuwing bilog ang buwan. Para kay Jordi, sapat na ang mga nakalap na impormasyon tungkol sa aswang para masigurado ang kaligtasan. Binabalak nilang sa Sabado, kukuha na sila ng bangkay para makumpleto na ang plano. Sa pangalan nila Jordi bilang magaling na manunugis, tsak na mapapaniwala nila ang mga residente. Bandang hapon, naisipan ng dalawa na pumunta sa kakahuyan para palabasin na naroon sila para mag-imbestiga tungkol sa aswang. Ang plano, magpapaabot sila doon ng gabi. Nang sa gayon kapag nagpunta sila sa bahay ng kapitan, mas kapani-paniwalang tinutugis na nila ang aswang. Dapat pare, dun lang tayo pumunta sa kabilang baryo eh. Sa pagkakarinig ko kanina, may sabong. Nakapusta pa sana tayo. Nakakabagot dito sa gubat eh. Napakalamok pa. Wika ni Nardo. Ano ko ba pare? Puro ka reklamo eh. Gusto mo bang mabayaran? Ang mabuti pa, magsindi ka na lang ng apoy. Magpauso ka nang hindi tayo nilalamok dito. Alam mo pare, kailangan lang natin magpalipas ng oras. Sigurado ko, kung maaga tayong pupunta kay Kapitan, ang dami pang tao nun. Mas maganda kung malalim na ang gabi tayo pupunta doon. Tugon ni Jordi. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nang may marinig silang kaluskos. Naging balisa si Nardo
Ramdam ng magkaibigan na malapit lang ito sa kanila. Ano yun, Jordy? Narinig mo ba yung ingay kanina? Tanong ni Nardo. Sus, wala yun. Malamang baboy mo lang yun. O kaya mga ibon. Alam mo namang nasa kakahuyan tayo eh. Kaya masanay ka na sa ganyan. Ang mabuti pa, atupagin mo na yung apoy. Pinapapak na tayo ng lamok eh. Tugon ni Jordy. Nagpatuloy na si Nardo sa pag-ipon ng mga sanga. Bagamat madilim na sa lugar. Sinikap na lang niya na manguha ng mga sanga gamit ang pang-ilaw na gawa sa baon ng niyog. Hanggang sa muli silang nakarinig ng kaluskos. Kaya nagmadali na si Nardo na gawin ng apoy. Hindi mapakali ang binata na walang liwanag sa paligid. Ay, salamat. May liwanag na din. Wika ni Nardo. Kagad nilabas ni Nardo ang kanilang hiningi sa bahay ng kapitan bago umalis kanina. Bukod sa karne, pinabaunan din sila ng patatas at kamote na pwedeng ihawin. Mabuti na lang, mukhang mayaman yung kapitan nila dito eh, no? Kita mo namang kagabi. Parang handaan yung hapunan natin. Tapos pinagbaon pa tayo ng mga makakain. Sa oras na makuha natin yung bayad, aalis din tayo kagad dito. Baka mabuko tayo pag nagtagal tayo dito eh. Bilisan mo na nga yung pag-iihaw. Nagugutom na ako eh. Masyadong madali itong gawain natin kumpara noong magnanakaw pa tayo. Mabuti na lang talaga. Pumatok yung pagpapanggap natin. Wika ni Jordy. Pero bigla na lang may lumipad mula sa isa sa mga punong malapit sa kanila. Sa lakas ng bugso ng hangin mula sa pakpak nito, kamuntikan pang mamatay ang apoy. Nabalisa ang dalawa. Nagulat at alam nila na hindi ordinaryong ibon ang nakita. Iba na talaga yung pakiramdam ko dito, pare. Hindi kaya dito nagawi yung aswang. Naamoy itong mga inihaw natin eh. Ang mabuti pa siguro, umalis na tayo dito. Wika ni Nardo. Ano ka ba, Nardo? Parang ibon lang eh. Natatakot ka na. Umayos ka nga. Kung aswang yun, edi sana kanina pa tayo sinugod. At isa pa, dalawa tayo oh. Kung susugod man yun, sigurado akong kaya natin yung patayin. Akin na nga yung karne. Gutom na ako eh. Tugon ni Jordy. Matapos makakain, sa tingin ni Jordy tama na ang oras. Pare, ang kailangan lang nating sabihin, nakaengkwentro na natin yung aswang. Pero tumakas ng hindi tayo na kayang kalabanin. Tapos bukas, kukuha na tayo ng bangkay sa sementeryo para sunugin. Wika ni Jordy. Sinugatan niya ang sarili sa braso at pisngi para mas maging makatotohanan ang gagawin nilang pagsisinungaling. Hanggang sa... Ano to? Akala ko ba yung nasa dulo to ng bahay na mamalagi? Nardo, tulong! Sigaw ni Jordy. Nakahiga na ito sa lupa habang nasa ibabaw ang aswang. Tulala naman si Nardo at hindi malaman ang gagawin. Nardo, tulong! Gumalaw ka dyan. Gamitin mo yung itak mo. Wika ni Jordy. Maya-maya pa, natauhan si Nardo at sinugod ang aswang. Inundayan ni Nardo ng taga sa likod ng aswang. Pero kahit ganon, hindi pa rin bumibitaw ang nilalang. Pero hindi tumigil si Nardo sa pagtaga. Hanggang sa napaigtad ito, doon lang nakagalaw si Jordy. Kaagad niyang kinuha ang punyal at sinaksak sa puso ang aswang. Kasabay ng pagsipa ni Jordy, hindi na nag-aksaya ng panahon ng magkaibigan at magkasabay nilang sinugod ang aswang. Mamamatay ka ng aswang ka. Kami ba talagang bibiktimahin mo? Wika ni Jordy. Bumaon sa ulo nito ang itak ni Nardo. At nang makitang hindi na gumagalaw, doon lang nakahinga ng maluwag ang dalawa. Ois pare,
Ang galing natin. Totoong aswang ang napatay natin eh. Ngayon, hindi na natin kailangang pekein ang trabaho natin. Kayang-kaya naman pala nating pumatay ng aswang kapag nagtulong tayo eh. Wika ni Nardo. Oo nga eh. Pero muntik na ako malapa. Bakit kasi sa gitna ng labanan, bigla ka na lang natulala? So ulitin ah. Ayusin mo ang sarili mo. Halika nga. Ang mabuti pa, dali natin tong aswang. Gusto kong dagdagan ng singil ko sa kapitan eh. Halos mamatay ako. Tugon ni Jordy. Hindi nila napansin ang pagpango ng aswang. Natulak sila nito papunta sa mababang bahagi ng lugar. Sabay silang bumulusok pababa ng gubat. Nabagok ang ulo ng magkaibigan at nawala ng malay. Katabi nila ang labi ng aswang. Hanggang sa unti-unting may lumabas na itim na sisiw sa bibig ng patay na aswang. Nilapitan nito ang katawan ni Nardo na nooy wala pa ding malay. Pumasok ito sa bibig ng binata. Paglipas ng ilang oras, nagkamalay na ang dalawa. Nahihilo at sobrang sakit ng katawan. Nardo, gising. Buhay ka pa ba? Halika na. Tulungan mo ako dito. Wika ni Jordy. Para makasigurado, pinutol na ni Jordy ang ulo ng aswang. Ayaw na niyang magpakampante dahil baka mamaya muli itong tumayo. Aray, ang sakit ng ulo at tiyan ko. Wika ni Nardo. Iniisip ng dalawa na dahil lang yon sa pagkahulog. Nagmadali na sila para makabalik sa baryo. Dala ang bangkay ng aswang. Buong pagmamalaki nila itong binalandra sa bukana ng baryo. Abay, mahabaging Panginoon. Totoo ba ito? Nahuli niyo at napatay ang aswang na gumagambala sa baryo namin. Abay, maraming salamat. Tapos na ang kinakatakutan namin dito. Hindi ko inaakala na mamamatay aswang kayo. Ang akala ko mga magnanakaw. Pasensya na at hinusgahan ko kayo kagad. Wika ni Aling Belen. May-ari ng tindahan na napiling pagpahingahan habang tinatawag ng mga residente ang kapitan ng baryo. Wala po yun. Sanay na kami mapagkamalan. Ginawa lang namin ang makakaya namin para tumulong sa mga nangangailangan. Kahit buhay pa ang nakataya, ang mahalaga, ligtas na ang baryong ito. Tugon ni Jordy. Paboritong linya na palaging kinakagat ng mga tao sa paligid. Nang makarating si Kapitan Miko, labis ang galak nito nang makita ang aswang. Nakumpirma ng kapitan na ito nga ang matagal nang nanggagambala. Mukhang hindi ako nagkamali sa paglapit sa inyo. Tunay ang mga usapan tungkol sa bagsik nyo bilang mga manunuges. Aba, akalain nyo, isang araw lang ang kailangan nyo para lutasin ang ilang buwan na naming problema. Papuri ni Kapitan Miko sa dalawa. Pero po, malakas itong aswang na nakaharap namin eh. Puntik pang malagay sa peligro ang buhay namin, Kapitan. Magiging malaking tulong ang halagang ibibigay nyo. Diretsahang tugon ni Nardo. Isa din ito sa estilo ng dalawa. Magmumukhang pera si Nardo, habang si Jordy naman tila pinipigilan ng kaibigan. Nardo, ano ka ba? Kaibigan, huwag mo namang pilitin sila, Kapitan. Ano mang ibigay nila, magpapasalamat na lang tayo. Ang mahalaga, ligtas na sila at ang nasasakupan niya. Pag-uusapan ng baryo nila dahil sa galing ng pamumuno ng kapitan dito. Pambobola ni Jordy. Huwag kayong mag-alala. Sa ginawa niyong tulong sa amin, siguradong makakatanggap kayo ng pabuya mula sa mga residente. Bukod pa sa ibibigay kong kabayaran. Tugon ni Kapitan Miko. Sumang-ayon naman ang mga naroong residente. Walang kapantay ang tuwang naramdaman nila. Nabunutan sila ng napakalaking tinik sa pagkamatay ng aswang.
Aba, teka lang. Tingnan niyo. Nagbalik na sa anyong tao yung ulo ng aswang. Nakikilala ko ito. Hindi ba ito yung tindero ng taho? Si Makoy. Sus Mariosep, nakailang bili pa naman ako sa kanya. Wika ni Aling Belen. Nagulantang ang lahat ng malaman kung sino ang aswang. Ito ang magtatahong palaging naglalako sa baryo. Aba, mahirap talagang magtiwala sa panlabas na anyuan. Sinong mag-aakala? Mabuti ang pinapakita niya sa labas. Pero siya pala ang pumapatay sa mga kabaryo natin. Bueno, kung maaari, kayo na ang bahala sa katawan ng aswang. Wika ni Kapitan Miko. Kaagad naman nilang ginawa ang utos ng kapitan. Kumuha sila ng gaas. Isinaboy sa katawan ng aswang at sinindihan. Pagkatapos, inimbitahan sila ng kapitan sa bahay nito. Bagamat may kalaliman na ang gabi, hindi nagdalawang isip na magpaluto ng mga makakain ng matanda para sa mga tinuring na bayani. Mas lalong lumaki ang tiwala ng dalawa sa sarili. Dahil ngayon, totoong nakapaslang na sila ng aswang at hindi na kailangan pang magsinungaling. Hindi nagtagal. Unti-unting may nararamdamang kakaiba si Nardo. Pare, hindi ko maintindihan. Pero sobrang gutom na ako. Matagal pa kaya yung niluluto nila? Kanina pa kumakalam ng sikmura ako . Reklamo ni Nardo. Habang ang kapitan naman, nasa labas ng bahay at nanonood sa mga niluluto ng utusan. Ano ka ba? Kunting pasensya lang. Kita mo namang alanganing oras na . Nagbahanda pa si kapitan para sa atin. Tingin ko naman, malapit na. Tsaka diba, madami kang kinain kanina sa gubat. Saan napunta yun? Ako nga, parang puno pang tiyan ko . Pero hindi kita masisisi. Baka sa sobrang nervyos mo kaya ka nagutom. Wika ni Jordy. Sabay tawa sa kaibigan. Habang tumatagal, lalong tumitindi ang pagkalam ng sikmura ni Nardo. Maging si Jordy ay naririnig na ito. Grabe naman yung gutom mo pare. Abot dito sa akin . Ang mabuti pa. Tara, lapitan natin yung dalagang nagluluto doon . Tanungin natin kung pwede nang kumuha sa mga niluto niya. Mukhang luto naman . Aya ni Jordy. Kaagad namang tumayo si Nardo at nilapitan si Amelia. Mawalang galang na, Binibini. Pero pwede bang makahingi niyang niluluto mo? Kanina ko pa naaamoy . Ang bango tsaka napakasariwa. Gutom na ako . Pasensya na . Wika ni Nardo. Sabik na itong matikman ang kaning luto ni Amelia. Pagpasensyahan mo na tong kaibigan ko . Mahirap talaga yung ginagawa naming pagpatay sa aswang . Nagutom tuloy si Nardo. Paliwanag ni Jordy. Walang problema. Sakto, kakatapos ko lang magluto . Saglit lang . Ikukuha ko kayo. Tugon ni Amelia. Kumuha ito ng paglalagyan at kaagad inabutan ang magkaibigan. Mabilis na bumalik si Nardo sa kinauupuan at hindi man lang nakapagpasalamat. Nais na nitong maibsan ng matinding gutom. Hinay-hinay lang pare. Wala kang kaagaw . Tsaka marami pang pagkain mamaya. Naganda sila para sa pagpatay natin sa aswang. Wika ni Jordy habang tumatawa. Pero unti-unti nang napapansin ni Nardo na may kakaiba sa kanya. Kulang pa din pare. Gutom pa ako . Tsaka hindi ito yung naaamoy kong sariwa at mabango. Ang mabuti ba, tikman ko muna yung ibang luto. Tugon ni Nardo. Hindi ito nabubusog kahit isang bandehado na ng kanin ang nakain. Pumunta pa si Nardo sa isang kusinero doon at nanghingi ng adobo. Nakadalawang ulit siya pero kulang pa din. Mas lalo lang kumakalamang tiyan.
Mukhang nasira yung tiyan ko pare. Kanina pa ako kumakain pero pakiramdam ko gutom pa din ako eh. Iwan muna kita dyan ha. Magbabawas lang ako. Paalam ni Nardo. Nagpunta ito sa madamong parte ng lugar para magbawas. Habang si Jordy naman, naiwan sa lamesa habang kumakain ng masasarap na putahe. Ay nako, ano ba kasi nakain nun? Makaihinga muna. Wika ni Jordy sa sarili. Habang naglalakad papunta sa puno, nakarinig ito ng ingay ng manok na tila kinakatay. Pero dahil sa sobrang pananabik sa pagkain, hindi na siya nagsayang ng oras sa tignan ng manok. Ilang saglit pa, nakabalik na si Nardo habang nakangiti. Hoy, ang sarap ng pakiramdam ko. Sa wakas, nawala na yung sakit ng tiyan ko. Teka, naaamoy ko pa din yung mabangong amoy eh. Wika ni Nardo. Nagustuhan niyo ba ang mga pinahanda ko para sa inyo? Sana naman, nabusog kayo sa kinain niyo. Lahat ng yan bilang pasasalamat sa pagligtas sa bayan namin. Maiba ko. Ano nang plano niyo ngayon tapos na ang trabaho niyo dito? Tanong ni Kapitan Miko. Saglit namang natahimik si Jordy. Iniisip kung anong isasagot sa matanda. Baka hanggang bukas lang. Kailangan na namin maghanap ng iba pang bari na kailangan ng serbisyo namin eh. Pero wag ko kayong mag-alala. Ligtas na ang lugar nyo. Tugon ni Jordy. Maraming salamat din pala dito sa pagkain, Kapitan. Sulit po ang pagod namin. Basta po ha, kung sakaling mangailangan kayo ng tulong, ipatawag nyo na lang po kami. Dagdag ni Nardo. Malalim na ang gabi. Maya-maya kailangan na ni Jordy na bumalik sa tinutuluyan. Malaki ang utang na loob namin sa inyo. Gusto namin sana kayo imbitahan sa pista sa susunod na linggo. Kung hindi naman kalabisan at hindi kayo nagmamadali, makadalo sana kayo. Siguradong hindi kayo magsisisi. Paanyaya ni Kapitan Miko. Sa labis na kagalakan na matanda, naisa na nitong gawin na bisitang pandangalang dalawa. Gustong ipagmalaki ng kapitan ang nagawa nilang kagitingan sa iba pang taong pupunta sa pista. Pero kagad napaisip si Jordy, paano kung mamukaan sila ng mga taong niloko at pinagkaperahan nila? Maraming salamat po, Kap. Pero kagaya ng sinabi ko nung bago pa lang kami dito, hanggat maaari, ayaw naming malandad sa ibang tao. Hindi namin magagawa na maayos ang trabaho namin kung kada bar yung pupuntahan namin. Kilala kami. Wala akong problema kung gusto nyo mamalagi kami dito hanggang pista. Basta ho, huwag nyo na ho kami ipakilala. Tsaka nga pala, Kapitan, baka naman pwede nyo na kami ilibre sa tinutuluyan naming bahay. Ang mahal maningil eh. Tugon ni Jordy. Matapos yon, patuloy lang sila sa pagkain hanggang sa nagpa siya ng umuwi. Habang natutulog, nagising si Jordy dahil sa mga kaluskos. Teka, asa na naman ba si Nardo? Wika ni Jordy. Sa isip ng binata, lumabas lang na silid si Nardo para umihi, kaya nagpatuloy lang ito sa pagtulog. Hanggang sa 5:00 ng umaga nagising muli si Jordy. May kumakatok ng malakas sa tahanan. Kaagad lumabas si Jordy at Nardo para buksan ang pinto. Jordy, mabuti at nandito pa kayo. Pasensya na kung sobrang aga ko May hihingin lang sana akong pabor. Wika ni Kapitan Miko. Nagkatinginan ang dalawa at nag-isip kung bakit bigla na lang pumunta doon ang kapitan. Magandang araw po, Kapitan. Ano po bang atin? May tutulong ba kami sa inyo? Tanong ni Jordy. Alam kong tapos na ang trabaho nyo sa amin dahil napatay nyo na ang aswang. Pero may bagong suliranin ng lugar. Kaninang madaling araw, pumunta sa akin si Tomas. Natagpuan nilang patay ang alaga nilang kalabaw.
Warak ang katawan at mukhang inatake ng mabangis na hayop. Ang kinakatakot ko, baka panibagong aswang na naman ito. Parehong-pareho ng estilo ng pagpatay sa nahuli nyo eh. Tugon ni Kapitan Miko. Dahil sa narinig, natuwa si Jordy dahil panibagong pagkakakitaan muli ito. At isa pa, kung kapareho ito nung napatay nila, alam na niya kung paano yon madaling tatalunin. Naging mataas ang tiwala ni Jordy sa sarili mula nang mapatay ang aswang ng hindi inaasahan. Huwag ko kayong magalala. Kami nang bahala dyan. Tinatanggap po namin ang trabaho. Ihanda nyo na lang po ang bayad sa oras na mahuli namin yung aswang Wika ni Jordy. Habang si Nardo naman, makikita sa mukha na tila pagod at puyat. Uy Nardo, ayos ka lang ba? Kinakausap tayo ng kapitan Bakit ba parang puyat na puyat ka? Tanong ni Jordy. Di ko nga din alam Natulog naman ako na maayos kagabi. Pero sobrang pagod at puyat pa din ang nararamdaman ko. Ang mabuti pa siguro, mag-almusal na muna tayo. Pero hayaan niyo muna ako matulog para hindi ako pabigat mamaya. Tugon ni Nardo. Matapos makakain, nagpaalam na si Nardo na matutulog. Habang si Jordy naman, nagpasya na mag-ikot sa baryo. Wala itong pagkakataon na pagmasdan ng paligid dahil sa pagmamadali sa trabaho. Aba, magandang araw Jordy. Mukhang hindi mo kasama ngayon yung kaibigan mo Wika ni Aling Belen. Ngumiti lang si Jordy at nagpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa makakita ng kumpulan ng mga tao. Pinag-uusapan nila ang bagong aswang sa lugar. Wala pang opisyal na sinasabi ang kapitan tungkol sa bagong aswang. Grabe ang ginawa niya sa alaga ko. Wika ni Mang Tomas. Nagpatuloy lang sa pakikinig si Jordy. Kalaunan ay bumalik na ito sa tinutuluyan. Naroon si Nardo. Nakaupo sa labas ng tahanan at nakatitig sa kawalan. Tulala at tila wala sa sarili. Nakailang tapik na si Jordy pero wala pa ding imik ang kaibigan. Sigurado ka bang ayos ka lang? Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Hindi ko alam kung handa ka bang tumugi sa aswang Baka matulala ka na naman kagaya ng dati. Itutuloy pa ba natin to? O bukas na lang kapag ayos ka na? Tanong ni Jordy. Napagpasyahan na magkaibigan na wag na munang tumuloy sa paghahanap sa aswang ng gabing yun. Subalit kinabukasan, ganun pa din ang nangyari. Pero sa pagkakataong ito, baboy at manok na ang mga biktima. Mabuti na lang wala pa itong nabibiktimang tao. Pero ang inaalala ko, paano kung magsawa na siya sa hayop? Sigurado, bababalot ulit ng takot ang mga taga rito. Kaya nga sana, magawan niyo ng paraan bago pa mahuli ang lahat. Wika ni Kapitan Miko. Nauunawaan naman ni Jordy ang sitwasyon. Subalit naniniwala siya sa kutob niya. O mabuti pa siguro Jordy. Gawin na natin ngayong gabi ang pagtugis. Pagkatapos nito, gusto ko na umuwi sa amin at magpahinga. Parang nagkakasakit na ako Magpapagamot sana ako sa baryo. Wika ni Nardo. Kung sa tingin mo wala ka ng problema, Kapitan, lalabas po kami ngayong gabi para tapusin na ang trabaho. Huwag ko kayong magalala. Sa oras na makaengkwentro namin ng aswang, sisiguraduhin ko mamamatay siya. Tugon ni Jordy. Hindi niya inaasahan ang sarili na ang kawatan at manlolokong katulad niya gugustuhin ding tumulong sa kapwa. Maraming salamat sa inyong dalawa. Mag-aantay kami sa pagbabalik niyo. Patnubayan nawa kayo. Wika ni Kapitan Miko. Matapos yon, nagpaalam na din ang kapitan.
Buong maghapon na pinag-usapan lang nilang dalawa ang plano. Pagsapit ng dilim, bilog ang buwan kaya hindi sila mahihirapan pagdating sa kakauyan. Ito na talaga to pare. Magiging sikat na tayong mamamatay, aswang. Basta huwag ka mag-alala. Ano mong mangyari, tutulungan kita mapatay yung aswang. Tapos sumama ka sa amin na matikman mo yung masarap na adobo ni nanay. Wika ni Nardo. Nais nitong maipakita sa kaibigan kung gaano kaganda ang baryo. Sus, ang drama naman ito. Huwag kang mag-alala. Hati naman tayo sa kita eh. Hindi kita gugulangan. Pero sana, matapos na talaga to. Hindi ko nakakayaning manloko pa ng tao eh. Tugon ni Jordy. Mula alas 7, nag-umpisa na silang pumunta sa kakauyan. Hinala ni Jordy, kung may pagtataguan man ito, doon lang muli kung saan nila napatay ang unang aswang. Kagaya ng hayop, alam ni Jordy na gubat ang takbuhan na mabangis na nilalang. Dito na muna siguro tayo. Nailatag naman na natin ang mga patibong eh. Kung sakaling magawi yung aswang, makakarinig naman tayo ng ingay. Magpahinga na muna tayo. Ang mabuti pa, magpainit ka muna ng kape. Wika ni Jordy. Naglagay sila ng mga simpleng patibong para malaman kung nasaan ang aswang. Sa isip ng binata, mas mapapadali ang pagpatay kung mapapabagal nila ang nilalang. Pero makalipas ang ilang minuto, napansin ni Jordy na tila hirap si Nardo sa pagsiga. Hindi niya malaman kung bakit. Pero noong nakaraan, mabilis lang itong nakagawa ng apoy. Ako na nga dyan. Mukhang nasobrahan ka sa tulog eh. Inaanto ka pa yata. Akin na yan. Ang mabuti pa, manguha ka na lang ng kahoy para dito sa apoy. Tsaka iwan mo na yung bag mo. Ako nang magluluto ng baon natin. Mag-iingat ka na lang dyan. Talasan mo ang pakiramdam mo ah. Wika ni Jordy. Habang si Nardo naman, nakatulala pa rin at naglalaway. O sige, maghahanap lang ako ng mga kahoy ah. Huwag kang mag-alala. Sisigaw na lang ako kapag inatake na ako ng aswang. Andiyan ka naman para saklolohan ako eh. Tugon ni Nardo, kasabay ng tawa ng malakas. Pagsapit ng alas 9 ng gabi. Ay, asa na kaya si Nardo? Ang sabi ko, maghuwa lang ng panggatong eh. Halos isang oras na siyang wala. Sabi ko na nga ba eh, ayokong ituloy yung gabing to. Makulit lang talaga tong si Nardo eh. Wika ni Jordy sa sarili. Makalipas pa ang isang oras, nakakuha na si Jordy ng mga panggatong. Pero hindi pa din bumabalik si Nardo. Kaya nagpasya na siya na hanapin ng kaibigan. Wala siyang naririnig na ingay sa paligid o kahit mga yabag ng kasama. Iniisip ni Jordy, baka naligaw na ito at nakaengkwentro na ang aswang. Napansin naman ni Jordy na sira na halos lahat ng patibong na hinanda. Ay, mukhang delikado kami ni Nardo ah. Matalino ang aswang na to. Akalain mo, nasira niya mga patibong na walang kahirap-hirap. Naku, nasan ka na ba kasi Nardo? Wika ni Jordy sa isipan. Nakakaramdam na ng tensyon si Jordy. Hirap na silang kalabanin ang aswang kahit dalawa pa sila. Paano kaya kapag mag-isa na lamang? Nakarinig ito ng pag-angil at tila hinihingal na aso. Sinubukan niyang tignan ng paligid subalit wala siyang makita. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Dapat naniwala ako sa kutob ko eh. Wika ni Jordy. Nag-umpisa na itong tawagin ang pangalan ng kaibigan. Dagdag ni Jordy, kung hindi sasagot si Nardo, iiwanan na niya ito sa gubat. Pero kahit anong pagtawag, wala siyang narinig na tugon.
Dahil dito, nag-umpisa ng maglakad pabalik si Jordy. Balak niyang balikan na lang ang mga gamit at bababa na ng baryo. Hindi niya alam kung anong nangyari kay Nardo, pero hindi niya pwedeng ilagay sa kapahamakan ng sariling buhay. Subalit na makabalik siya kung saan naroon ang mga gamit. Naroon na si Nardo, nakatalikod at nakatingala sa bilog na buwan. Ano ko ba pare? Kanina pa ako naghahanap sa'yo eh. Andito ka lang pala. Saan ka ba kasi sumusuot? Akala ko kinain ka na ng aswang eh. Ang mabuti pa, bukas na natin to ituloy. Iba ang pakiramdam ko eh. Parang hindi ayon sa atin ang gabing to. Iligpit mo na yung mga gamit mo. Pinuntahan ko yung mga patibong natin kanina. Sira na lahat eh. Habang nagliligpit ng gamit, nakahinga ito ng maluwag nang makita ang kaibigan. Pero maya-maya lang, napansin ni Jordy ang kakaibang kilos ni Nardo, kasabay ng pag-angil. Uy, ayos ka lang ba pare? Ano bang tinitignan mo dyan? Tara na, tulungan mo ako dito. Wika ni Jordy. Subalit nang lapitan niya ito at hawakan sa balikat, kinilabutan si Jordy sa grabing paglalaway nito. Maitim at malalim ang mga mata, habang may dugo naman sa mga ngipin at kumapalang kilay. Alam ni Jordy, hindi na ito ang kaibigan. Hanggang sa umangil muli si Nardo, bahagyang napaatras si Jordy. Nardo, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Jordy, kasabay ng marahang pag-atras. Nagulat na lang siya dahil biglang naglakad si Nardo papalapit sa kanya. Walang sinayang na panahon si Jordy. Mabilis itong tumakbo sa direksyon ng baryo. Naririnig niya mula sa likuran ang pag-angil ni Nardo habang nakasunod pa rin sa kanya. Hanggang sa bigla itong lumundag papunta sa harapan niya. Sa palagay ni Jordy, hindi natatanggap ng kahit anong paliwanag si Nardo. Nasa isip lang nito ay makakain ng karne at malapa si Jordy. Buong lakas niyang sinikap na depensahan ang sarili laban sa kaibigan. Pilit niya itong sinisipa subalit sobrang lakas nito. Unti-unti nang nawawala ng pag-asa si Jordy. Hanggang sa may biglang pumukpok sa ulo ni Nardo. Ayos ka lang ba bata? Mabuti na lang sumunod kami dito sa inyo. Wika ni Kapitan Miko, kasama ang ilang kalalakihan. Kapitan, ano ang ginagawa niyo dito? Tanong ni Jordy. Nagulat ito sa pagdating ng kapitan. Muli siyang nagkaroon ng pag-asa. Bilisan niyo. Itali nyo na yung isang yan. Kanina umaga, napansin ko na ang kakaibang kinikilos si Nardo. Mga senyales yon ng pagkayanggaw. Kaya kaagad akong sumangguni sa manggagamot. Tama ang hinala niya. Magtapat ka nga. Ano bang nangyari sa pakikipaglaban nyo sa aswang? Tanong ni Kapitan Miko. Ikwinento ni Jordy ang tungkol sa pagkahulog nila sa bangin at pagkawala ng malay nila sa tabi ng aswang. Ngayon naiintindihan ko na. Mukhang nagawang makalipat ng itim na sisiw sa loob ng aswang papunta sa kaibigan mo. Alam mo iho, gusto ko din sanang humingi ng pasensya sa inyo. Hindi lingid sa kaalaman namin ang totoo niyong pagkatao. Maraming baryo na ang tumutugis sa inyo at gusto ko yung ipapatay. Dahil sa mga pandarambong na ginawa niyo. Kaya ang pinaka naisip naming paraan, ipaing kayo sa aswang. Pero hindi namin inaakalang matatalo nyo eh. Wika ni Kapitan Miko. Pero unti-unting nagbago ang loob ng kapitan. Lalo pat napansin nito ang sinseridad ni Jordy na tumulong sa lugar. Kaagad nilang dinala si Nardo sa manggagamot. Sinubukan nilang gawa ng paraan para maibalik ito sa dati. Inabot sila ng 2 araw bago matagumpay na maalis ang yanggaw kay Nardo.
Mabuti na lang pala hindi pa siya nakakakain ng laman ng tao. Kung nagkataong nalapa ka niya, huli na ang lahat. Wika ng kapitan. Maraming salamat po sa inyo. Malaki ang utang na loob namin. Pangako po, hindi na kami babalik sa masamang gawain. Magsasanay po kaming mabuti para maging magaling na manunugis ng mga aswang. Tugon ni Jordy. Subalit sa paglipas ng panahon at dahil sa mga naranasan ni Nardo, nagpa siya na lang ito na umuwi sa sariling lugar at doon na mamalagi. Hindi naman siya pinigilan ni Jordy. Nauunawaan niya si Nardo. Habang siya naman, nagpatuloy sa pagtuklas, nagsanay, at nagawang makahanap ng guro para maging ganap na antingero at manunugis ng aswang. Kwentong Bayan.